Pao? Tama yan. Dinala mo si Kim sa Norway. Tuloy lang, tuloy nyo lang yan. Ang saya nyo. Masaya kami sa paayuda ng Kim Pao. Sapat na sa amin na makita namin na masaya ang buhay ng Kim Pao. Kim Pao, huwag niyo na pansinin ang mga bashers. Basta masaya na kayo, masaya na rin kami mga fans, Solid Senior. Tuloy nyo lang ang ligaya. Okay na sa amin na magkasama kayo ng dalawa. Panatag na rin kami sa Kim Pao. Makita lang namin ang Kim Pao, maligaya na kami. Sa Kim Pao blessings. Basta support lang kami hanggang dulo. Actually, Ma'am Mila Carrillo, dapat po ay tayo at yung mga fans ang dapat wag masyadong pansinin yung mga bashers. Sila Kim and Paolo, naku, tagal na nila sa showbiz. Alam na po nila at immune na sila sa bashers. I mean, kayang-kaya nila i-handle ang mga bashers. Kung bashers lang din naman po ang pag-uusapay. Natutunan na nila na natutunan na nilang huwag pansinin ang mga ito at dedmahin. So, ang madalas lang naman po naapektuhan kahit sobrang tagal na ng panahon, kagaya natin, ilang years na rin, di ba, na Kim Pao fans, nadadala pa rin sa mga bashers. So, I think this 2025, it's time for us na wag pumatol sa mga bashers na to. Pwede natin talakayin yung mga hanash nila, pero pagtawanan na lang natin yung tinatalakay natin because natatawa na lang tayo, hindi dahil masyado tayo nagpapa-apekto. Sana wala na yung Gandara, others, or sino man na vlogger ng Kim Pao na totoo pa na ganito daw si Kim, na ganito daw si Pao, na si Pao may bagong girlfriend, na si Pao nakikapag-date, at kung ano-ano pa man po na ginagamit pong chika, ginagamit na pang paninira sa Kim Pao. Sana wala nang ganun sa susunod. Sana ganito naman ang bungad. Gandara. Alam mo ba, yung chismis nila ngayon, eto, ganto, grabe, di ba sila kung makadesperadong galawan? Sana mga ganun namang bungad. Hindi yung masyado ng napapraning, nai-stress na sa mga halata naman at gets nyo rin naman na paninira lang, pero kayo ay masyadong, at hindi naman kayo, yung ilang mga fans na nagpapa-apekto. Anyway, let's move on. Sa komento naman ni Ma'am Rosaline Dayap. Ayan, maganda ba yung audio natin? Medyo parang may diferensya ngayon yung ating ginagamit. Anyway, ating phone para may diferensya ngayon. Ano ba yan? 2026. Sabi dito, thanks, Paolo. That's a very nice change and nobody can bother you and Kim. Enjoy the new sceneries and weather. God bless both of you. Yes, pagpatuloy lang sana talaga ni Paolo Abilino. And grabe din yung mga pagbabago po sa kanya. Sana po tuloy-tuloy niya itong mga magagandang pagbabago. At saka syempre yung pagtupad sa mga magagandang plano nila for them, para sa kanilang dalawa ni Kim Chiu. Kahit i-out na tayo, kahit para sa kanilang dalawa, kasi tayo naman po ay masaya na, di ba? Basta malaman lang na magkasama po ang Kim Pao. So kahit wala pong ayudang pictures, evidentials, basta malaman na magkasama sila, talagang masayang-masaya na po tayo. Just like ngayon, di ba? Natahimik po ang Kim Pao, tas may balita na nasa Norway silang dalawa. Grabe, bentang-benta talaga dahil grabe na rin yung pagka-miss ng Kim Pao fans kina Kim and Paolo. Pero naniniwala ako na totoo, kasi parehas pong missing and action ang Kim Pao. Anyway, dumako naman po tayo dito sa nadaanan natin habang tayo nag-scroll. Sabi dito, please refrain from using Kim Pao PP if mag-comment ka ng negative sa ibang artist. So, ayan, magandang matalakay din po natin ito. Ayan, para na rin po sa ating mga subscribers. Ayan, sana po ay kung tayo, halimbawa, active kayo sa X or sa kahit na pa man,
kung maninira po kayo ng ibang artista, please naman, huwag kayong mag-hashtag Kim Pao sa dulo. Kasi lumalabas po na ang toxic ng fandom. Idadamay nyo pa yung mga matitino na Kim Pao fans. Tapos, so support lang or support lang yung alam na gawin para kina Kim and Paolo. Sayang naman yung mga effort ng admins natin, yung mga grabe makapag-promote ng project nila Kim and Paolo. Yun talagang grabe yung yung pagmamahal na binibigay kina Kim and Paolo. Sayang naman, kung babahidan po natin ang katoksikan. So please, huwag natin gamitin ang fandom para sa negative vibes sa ibang artist. Okay? And sana bawasan na rin po natin yung masyadong mapanira. Anyway, dumako naman tayo ngayon dito sa chika ni Celebrity Today. Ang gandang balita. Sabi dito, ayan, drama explodes. OMG. Shocks ang fans as rumors claim Kim Chi and Paula Avellino secretly married abroad, igniting wild speculation after their car was reportedly spotted parked at Kim's house or Kimmy's house late at night. Was this really a coincidence or a carefully hidden celebration away from the public eye? Why would two-star, known for privacy, suddenly leave clues behind? What are they hiding behind silence, locked gates, and unexplained travel stories? Was it truly a secret wedding overseas or just another perfectly timed mystery? One sighting changed everything. Click the uncover full story. So meron pa yung article sa mismong sa comment section, pero hindi na natin binuksan kasi napakahaba. Pero ang pinatutunguhan lang din naman po dito is pinaparating sa mga fans na marahil secretly married na talaga ang Kim Pao dahil parang itong napaka-private kasi nila tapos biglang suddenly magpapakita po ng mga clues, mag-iiwan ng mga clues kagaya na lang din syempre ng kanilang mga travel lalo na kapag may mga events sila tapos nagpapaiwan yung dalawa. Yung mga ganyang bagay, mga unexplained stories talaga nilang dalawa. So, ngayon, tahimik po ang Kim Pao. Ano daw kaya ito? Secret wedding overseas? Anyway, meron pang chika na kumakalit ngayon sa social media na si Paolo ay nagpapagawa ng mansyon. How true kaya ito? Grabe naman sa pagpapagawa ng mansyon. Si Kim may bahay na, si Paolo may house na rin. Para saan ang isa pang bahay or mansyon? Grabe naman makamansyon. Siguro, ang comment ng mga fans, syempre, di ba? May bago ba? Wala naman. Syempre, ang comment ng mga fans marahil para po ito sa kanilang dalawa ni Kim. Lalo pat mainit talaga ang rumors na magpapakasal silang dalawa. Or nag-live-in na. Kasi para sa kanilang dalawa talagang future yung pinapagawa. If true, ayan, yung chika. Talagang si Paolo, yung chika na nagpapatayo. Talagang siya kasi yung lalaki. Talagang may plano. Kung sakali, abay, good job kay Paolo Avellino dapat lang kasi siya yung lalaki, di ba? Siya dapat yung magbigay. Uy, grabe naman yun. Lakas makadalagang Pilipino talaga ba? Kimi, sana all. Charat. Talagang tuwang-tuwa ang Kim Pao fans sa mga bagong post ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. At hindi ito nakapagtataka. Sa bawat simpleng larawan, caption, o kahit timing lang ng kanilang posts, ramdam na ramdam ng fans ang kilig at excitement. Marami ang nagsasabi na may kakaibang vibe ang mga bagong uploads. Hindi man lantaran, pero mga detalyeng madaling mapansin na masusugid na taga-subaybay. Yung mga ngiti, tahimik na moments, at minsan ay parang may koneksyon ng post nila kahit hiwalay. Lahat yan ay sapat na para magliyab ang imahinasyon ng Kim Pao fandom.
Para sa fans, ang ganitong klase ng updates ay parang reassurance na okay lang ang lahat at tuloy-tuloy pa rin ang magandang samahan ni Kim at Paulo. Lalo na matapos ang seryeng The Alibi na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Hindi man nila direktang sinasagot ang mga haka-haka, sapat na ang presensya nila online para mapasaya ang mga taong sumusuporta sa kanila. Pero kapansin-pansin din na marunong na maghinay-hinay ang ibang fans. Mas masaya sila ngayon sa simpleng suporta at appreciation kaysa sa pagpilit ng mga label. Mas nangingibabaw ang respeto sa personal na buhay ni Kim at Paulo at mas pinipiling i-celebrate ang kanilang chemistry, friendship at professionalism. Sa kabuuan, ang mga bagong post na ito ay maliit man para sa iba, pero malaking bagay para sa Kim Pao fans. Patunay lang na minsan, hindi kailangan ng bonggang pahayag. Isang ngiti o larawan lang, sapat na para magdala ng saya at kilig sa fandom. At hanggat masaya sina Kim at Paulo sa ginagawa nila, siguradong masaya ring susuporta ang Kim Pao fans. Para sa akin, magandang balita ito para sa Kim Pao fans, pero dapat ding tingnan na may tamang balanse at respeto. Natural lang na matuwa ang fans sa mga bagong post ni Kim Chiu at Paulo Avellino dahil matagal na silang sinusubaybayan, lalo na pagkatapos ng The Alibi. Ibig sabihin lang nito ay buhay na buhay pa rin ang suporta at interest ng fandom at epektibo pa rin ang chemistry nila, on-screen man o off-screen. Gayunpaman, mahalagang tandaan na social media posts ay hindi automatikong patunay ng anumang relasyon. Minsan, simpleng updates lang ito, bahagi ng trabaho o pagpapakita lang na ayos at masaya sila sa kani-kanilang ginagawa. Maganda na masaya ang fans, pero mas maganda kung hindi agad naglalagay ng malalim na kahulugan sa bawat galaw. Ang positibo rito, kitang-kita na maraming taong napapasaya sina Kim at Paulo at bihira yon sa panahon ngayon. Kung may dulot man ang balitang ito, iyon ay ang pagpapatibay ng koneksyon ng mga artista sa kanilang supporters. Basta't may respeto, walang pilitan at walang intriga, panalo pa rin ang lahat. Sa huli, okay lang kiligin at matuwa. Pero mas mahalaga ang pagiging supportive ng hindi lumalampas sa hangganan. Kung ano man ang tunay na estado ni Kim at Paulo, sila pa rin ang may karapatang magsabi nito sa tamang panahon. Ang balitang ito ay isang malinaw na patunay kung gaano kalakas at kahalaga ang koneksyon ni Kim Chiu at Paulo Avellino sa kanilang mga fans. Kahit tapos na ang The Alibi, patuloy na sinusubaybayan at pinag-uusapan ang bawat kilos at post nila online. Ipinapakita nito na hindi lang basta screen pairing ang kanilang samahan, kundi may malalim na appreciation at suporta mula sa kanilang mga taga-subaybay. Para sa mga Kim Pao fans, bawat bagong post, maging ito man ay simpleng selfie, candid moment, o kahit mga larawan na nagpapakita ng kanilang individual na buhay, ay nagbibigay ng kilig, saya, at excitement. Hindi mo may kakailan na mayroong special vibe sa bawat post, at madalas, kahit simpleng larawan lang, ramdam na ramdam ng fans ang chemistry at connection nila. Ang ganitong reaksyon ay natural lang, lalo na sa mga masugid na taga-subaybay na matagal nang nasanay sa kanilang mga proyekto at presensya sa entertainment industry. Ngunit, mahalaga ring tandaan na ang mga ganitong post ay hindi automatikong indikasyon ng relasyon o anumang personal na detalye. Maraming fans ang nagkakaroon ng hula o speculation, pero sa totoo lang, maaring simpleng pagpapakita lang ito ng kanilang pagiging masaya, maayos, at professional sa ginagawa nila. Ang magandang aspeto ng balitang ito ay nagbibigay ito ng positibong energy sa fandom. Isang simpleng paalala na kahit sa gitna ng busy na schedule, may koneksyon pa rin silang pinapanatili sa kanilang supporters. Bukod dito, nakaka-inspire rin ang paraan ng fandom na mag-enjoy sa mga updates na may respeto sa personal na buhay ni Kim at Paulo. Ipinapapakita nito na handa silang tanggapin ang mga limits at hindi laging naghahanap ng malalim na interpretasyon sa bawat galaw. Sa halip, nakatuon sila sa kasiyahan, appreciation at suporta na siya ring nakakatulong para manatiling positibo ang relasyon ng artista at fans. Sa kabuuan, ang balitang ito ay isang celebration ng fandom culture. Kung paano kaya ng mga fans na ma-appreciate ang kanilang mga idols hindi lang sa kanilang obra o proyekto, kundi pati na rin sa maliit na paraan ng presensya online. Isa itong magandang reminder na minsan, hindi kailangan ng malaking pahayag o bonggang gestures. Isang simpleng post, larawan o caption lang ay sapat na para magdulot ng kilig at saya sa maraming tao. Dagdag pa rito, may ilang puntos na pwede nating idagdag sa balitang ito para mas malinaw ang epekto at kahalagahan ng mga bagong post ni Kim Chiu at Paulo Avellino.
1. Impact sa fandom morale. Ang bawat post nila ay hindi lang simpleng larawan o caption. Ito ay nagbibigay ng energy at excitement sa Kim Pao fans. Para sa maraming supporters, ito ay parang maliit na regalo o bonding moment, lalo na sa mga araw na wala silang bagong proyekto. 2. Patuloy na relevance kahit tapos ang serye, kahit natapos na ang The Alibi, malinaw na patuloy na pinag-uusapan ang kanilang chemistry. Ipinapakita nito na hindi lang temporary ang impact ng kanilang partnership. May lasting impression sila sa pop culture at sa fans. 3. Pagpapakita ng professionalism at magandang samahan. Ang mga posts ay indikasyon rin na maayos ang kanilang professional relationship. Hindi man lahat ng fans ay nakakausap sila personal, nakikita sa online presence ang positive vibes, camaraderie at respeto sa isa't isa. 4. Kilig factor ng walang overhype. Maraming fans ang natututo na mag-enjoy sa bawat simpleng galaw o post nang hindi agad naglalagay ng malalim na kahulugan o haka-haka. Mas mature na ngayon ang ilang Kim Pao fans sa pagtanggap ng content na nakatutulong sa pagpapanatili ng positibong fandom culture. 5. Posibleng hint sa future projects. Minsan, ang mga ganitong post ay subtle na paraan para i-keep engaged ang fans kung sakaling may mga bagong proyekto, collaboration o event silang gagawin sa hinaharap. Kaya't natural lang na tuwang-tuwa ang fans sa bawat update. Sa madaling salita, hindi lang simpleng post ang pinagmumula ng excitement. Isa itong patunay ng malalim na koneksyon ng Kim Pao sa kanilang fandom, ng professionalism nila bilang artista at ng kakayahan ng fandom na mag-enjoy ng may respeto at appreciation.